Ngayon ay magsosolve tayo ng mga simpleng clock problems sa pamamagitan ng mabilis na paraan. Bago tayo magsimula sa pagsosolve ng mga problems, kailangan alam muna natin yung formula na gagamitin natin. Ang formula nga na gagamitin natin ay ang M equals 2/11 times the quantity theta reference plus or minus theta required. Isa-isahin natin yung tatlong variables na ito. Yung M sa formula ay nagko-correspond sa minutes. Yung theta reference naman ay yung angle between the minute hand and the hour hand at the first condition. Yung first condition ay yung unang oras na binabanggit sa problem. Ang theta required naman, ito yung angle between the minute hand and the hour hand at the final condition. Samantalang yung final condition, ito yung binibigay na condition sa problem na dapat masunod ng ating orasan. So kung makikita sa formula, meron tayong plus or minus. Ginagamit ang plus kung ang nakuha nating theta required o yung binigay na theta required ay mas malaki sa theta reference. At yung minus naman, ginagamit siya kapag yung theta required ay mas maliit sa theta reference. Sa mga clock problems lang na merong for the first time na phrase, natin magagamit yung shortcut na use the positive sign kapag yung theta required ay mas malaki sa theta reference. Tapos use the negative sign if the theta required is less than the theta reference. So halimbawa dito, in how many minutes after 2 o'clock will the hands of the clock extend in the opposite direction for the first time? So ito. So kung ang problem ay mayroon ng binanggit na for the second time, medyo pag-iisipan na natin yung gagawin nating solution doon. So para sa problem 191, in how many minutes after 2 o'clock will the hands of the clock extend in opposite directions for the first time? Una, ilagay na natin yung formula na gagamitin natin. So ito ngang M equals 2/11 times the quantity theta reference plus or minus the theta required. So ngayon, ilagay natin kung ano nga ba yung theta reference tsaka ano yung theta required. Unahin natin yung theta reference. Ang theta reference nga diba ay yun yung angle between the hands of the clock sa unang oras na binanggit or sa initial condition. Sa problem 191, ang binanggit na oras ay 2 o'clock. So ang minute hand natin ay nasa 12 at yung hour hand naman ay nasa 2. Para makuha natin yung theta reference dito sa problem na to, magbe-base tayo sa 12. So from 12 papuntang 2 o'clock ay merong 2 hours. At alam naman natin na sa isang bilog or sa loob ng 360 degrees, nandoon yung 12 na oras sa orasan. So makakancel na natin yung unit na hours. So kapag nag-proceed tayo sa solution, ang makukuha nating theta reference ay 60 degrees. Ngayon mayroong shortcut para mas mabilis nating makuha ang 60 degrees. Ang gagawin lang natin, isulat lang natin yung nakabigay na oras tapos ita-times lang natin sa 30 degrees. Dahil every hour nga ay mayroong 30 degrees na interval sa ating orasan, kaya 60 degrees. Ngayon, ano naman yung theta required? Ito yung second condition na binigay. The hands of the clock extend in opposite directions for the first time. Siyempre, kung yung orasan, yung minute hand at yung hour hand ay nasa opposite direction, ang angle between them ay isang straight line or 180 degrees. So, ang susunod na step, tignan lang natin kung mas malaki ba si theta required kay theta reference. Kung mas malaki si theta required, ang gagamitin nating sign para sa ating formula ay plus. Dahil 180 yung theta required at 60 ang theta reference, ang gagamitin natin ay plus dahil mas maliit ang theta reference. So, i-substitute na natin sa formula. 2/11 times the quantity ng theta reference natin na 60 plus, dahil mas malaki yung theta required natin na 180. So kapag pinindot natin yan sa calculator, ang lalabas na minutes ay 43.636 minutes. Ang sagot ay letter D. Kabulugan natin.
Para sa problem 192, in how many minutes after 7 o'clock will the hands be directly opposite each other for the first time? So kung susulat natin yung theta reference, binanggit yung unang oras na 7 o'clock. Ang gagawin lang natin, ita-times natin sa 30. Ang sagot dyan ay 210 degrees. Para naman sa theta required, ang binanggit na last condition ay directly opposite each other pa rin for the first time. So 180 degrees naman yon. So kung makikita natin, mas maliit ang theta required kaysa sa theta reference. Kaya ang gagamitin natin ay ang minus sign. So i-substitute na natin 2/11 times 210 minus 180. So ang lalabas dyan ay 5.455 minutes. At iyan ay letter C. Para sa problem 193, at what time after 3 o'clock will the hands of the clock be together for the first time? So ang theta reference nga natin ay ang 3 o'clock. So ita-times lang natin yan sa 30 degrees, kaya meron siyang 90 degrees. Ang theta required naman ay be together for the first time. So kapag together, magkapatong. Ibig sabihin, wala tayong angle para sa theta required or 0 degree. So kahit alin lang naman dyan kasi 0 lang naman yon. So substitute na natin 2/11 multiplied by 90 plus or minus 0. Kaya hindi na natin isusulat. At ang minutes na makukuha natin dyan ay 16.364. At dahil yung tinatanong is yung time or yung oras, ilagay natin yung mismong oras na 3 o'clock or yung 3:16.364. At iyan ay letter D. Ito yan. 194. At what time after 12 noon will the hour hand and the minute hand of the clock first form an angle of 120? So para sa ating theta reference, ang oras ay 12 o'clock. At di ba nga sa 12 o'clock, magkapatong yung minute hand tsaka yung hour hand. Kaya ang theta reference natin ay 0. 0 degree. Ang theta required naman ay binanggit na 120 degrees. So, i-substitute na natin. M is 2/11 times 0 plus 120. Plus ang ginamit natin kasi malinaw naman na mas malaki yung 120 sa 0. At ang minutes na makukuha natin ay 21.82. Kaya ang oras ay 12 o'clock and 21.82 minutes. Yan ay letter B. 195. At what time between 8 and 9 o'clock will the minute hand coincide with the hour hand? So, yung theta required natin or yung final condition natin, yung daw minute hand naka-coincide sa hour hand or yung magkapatong. Kaya lagay na natin yung theta required natin na 0. Para naman sa theta reference, syempre ang initial condition ay yun yung unang oras na binanggit, which is 8 o'clock, kahit nabanggitin pang between 8 and 9 o'clock. Ang theta reference natin ay yung unang oras or yung initial condition. Kaya naman yung 8 gagamitin natin. So 8, multiply lang ulit natin sa 30. Ang theta reference natin ay 240 degrees. So dahil 0 naman yung theta required natin, kahit wag na nating palitan yon. So M equals 2/11 times yung theta reference na lang natin na 240 degrees. At ang minutes na makukuha natin ay 43.64. So kung oras ang tinatanong, between 8 o'clock and 9 o'clock, 8:43 o'clock.
at siya ay letter C. Para sa ating last example, at what time between 4 and 5 o'clock are the hands of the clock? A. Opposite each other for the first time. Pangalawa, coincident for the first time, at saka at right angles for the first time. So, isulat muna natin yung ating formula na M equals 2/11 times the theta reference plus or minus the theta required. So, para sa unang tanong, opposite each other, so isulat muna natin yung theta reference. Ang theta reference ay yung unang oras na binanggit or yung unang oras natin sa initial condition. At iyon nga ay ang 4 o'clock. So, 4 times 30. 120 degrees. Ang theta required ay opposite each other or straight line, kaya ang degree niya ay 180. So, i-substitute na natin sa formula. M is 2/11 times the theta reference 120. At dahil mas malaki yung 180 sa 120 plus ang gagamitin natin. At ang makukuha nating minutes ay 54.545 minutes. Kaya ang sagot natin para sa A ay 454.545. Sa pangalawa, coincident. So, hindi naman magbabago yung theta reference natin dahil hindi naman nagbabago yung initial condition natin na 4 o'clock ang unang oras. Kaya 4 times 30 pa din equals 120. At ang theta required na natin ay 0 dahil coincident or magkapatong na yung hands of the clock. Kaya ang M natin ay 2/11 multiplied by the theta reference na lang. Dahil 0 nga yung theta required natin. At ang makukuha nating minutes dyan ay 21.82. Kaya ang sagot natin para sa B ay 421.82. Para sa letter C, ang theta reference natin ay ganun pa din. 4 o'clock pa din ng initial condition na 120 degrees. At ang theta required naman na ay right angle, kaya 90 degree yan, 90 degrees. So, kung isusulat na natin yung formula, 2/11 times the theta reference 120. At dahil mas maliit yung theta required kaysa sa theta reference, minus ang gagamitin natin, 90. At ang makukuha natin dyan ay 5.45 minutes. Kaya ang sagot natin sa letter C, at right angles for the first time ay 5.45. So, take note lang ulit natin na yung tips or yung video na to ay nilaan lang natin para sa mga clock problems na mayroong for the first time na phrase.